Balik tayo sa ating programa. May studio guest naman tayo ulit ngayon. Ang nandito ngayon ay si Nanay Shirley Ranieses, ang nanay ni Diego Dagami Ranieses, 32 years old, na taga Bagong Silangan, Quezon City. Ngayon, ang diagnosis ng anak ni Nanay Shirley ay infected stump. Right? Medyo English yun. Mamaya paliliwanag natin. Ang hospital ni kanyang anak ay nasa East Avenue Medical Center. Ang trabaho ng kanyang anak ay dating crew sa isang Korean restaurant. Diba? Sarap. Sarap Ano sa'yo, barbecue. Kimchi. Habang ang kapatid naman niya na si Terry ay nagbabantay sa kanya. So tulungan, nanay. So nangyari, partner, pumailalim sa truck ang hita ni Diego, matapos mabangga ng truck ang kanyang motor na sinasakyan, di ba? Saan yan? Sa may C5 po. C5 traffic ba or ano? Sa flyover po. Sa ibabaw. Okay. Naka-stop po siya. Ito masakla, partner, ha. Nakipagsundo naman yung nakabangga. Okay. Sasagutin ng hospital expenses, pero partner, sa kalaunan, hindi na ito makontak. Nawala. Tapos parang bula. Nakuha niyo po ba yung company? Yung nakakausap ko po yung driver through chat. Kaso ko lang po, puro pangako. Ay, yung company dapat. Yung ano pong operator yan? Ano po siya, Grandia Naban. Grandia Naban. Opo. Biyahing Samar Nabal. So Manila. PUB, Public Utility. Opo. Di ba si Gerard yan? Hindi kaya? O si Anton partner, ito, naputol lang ang hita ni Diego dahil sa insidente. Binutol na. So, kasalukuyang naka-admit sa East Avenue Medical Center pa rin si Diego dahil naka-infection ng kanyang hita. So, may mga litrato tayo. Kitang-kita naman. Ayan. Bukod sa mga GL, ang kanilang sari-sari restaurant pa nakukuha na nilang pang-araw-araw. Siyempre, partner, naubos din rin naman ang laman nito. Di ba? Siyempre, kulang pa rin sa panggastos. Kailan nangyari, nanay, ang aksidente? March 31. Ito? Bago lang. Opo, nasa pagitan po ng 10 to 11 a.m. So, papasok siya sa trabaho? Galing po siya ng Pasay. Sa sa apartment ng girlfriend niya, pauwi na ng bahay. So, paano po nangyari na? Naka-traffic po, no? Tapos? Sabi, may commotion daw yata doon sa unahan. Huminto yung truck van, close van, pan-deliver po. Tapos, kasunod yung rider. Tapos hindi niya namalayan sa likod ng galing. Tapos yung rider po na nasa likuran niya, yung angkas rider, napansin sa side mirror yata na mabilis yung takbo ng van. Tapos yung anak ko hindi niya napansin kasi parang aandar na yata. Magi-start pa lang siya. Nagulat na siya, sinalpok siya. Tapos, parang sandwich yun. iniipit talaga siya. Parang yung mga nangyari na kay Ran. Ito lamang, no? Ganon din, sandwich. Ganon din. So, sa pagka-sandwich sa motor, paano po tinamaan yung hita doon? Saan sumabit? Ipit. Umilalim po siya sa truck. Nasagasaan pa? Durog kasi talaga yung... Durog. Hindi kayang i-repair, Hindi po. Parang... Hanggang saan po, nanay, ang gagawing putol niyan? Parang... Meron Taas na lang na po na ganyan na kakabitan ng kung sakaling makahingi kami tulong sa prosthetic, yun may pagkakabitan pa. Kaya lang kaso, na-infection ho Yun ang kailangan unang masolusyonan. Sabi ng doktor, sana wag naman lumala para kasi baka mamaya putulin na naman. Nakausap niyo naman yung nakabangga, hindi ako nagpaparamdam. Nung huling-huli po, nakausap ko, ang sabi gumagawa daw siyang paraan, pero wala naman po Na ano yun sa pulis ito? Na-report na? Kasi nag-file na po ako ng demanda doon sa Pasig kasi sakop siya nung Pasig. Boundary. Sa may Kasi yan, criminal liability siya. Yung sa operator, dapat may sagot din na operator diyan. Nakakausap niya ng operator dapat. Tinatawagan ko po, wala. Ano ang pangalan? Andun po sa file ko ng case. Hindi ko Hindi baliw kasi pwede natin panawagan dito. Hoy, mahiya ka naman. Pwede natin tayo manawagan sa kumpanya. Baka malaman ng tao at ingat-ingat sila doon sa pagsakay na yun, na PUB na yun, at biyahing malayo pala kung ganun yung mga driver nila.
Siyempre, nananawagan din tayo sa LTO, di ba, partner? Nag-file din po ako kahapon, galing ako ng LTFRB. Nag-file na rin ako. Kasi hanggang ngayon po, bumabiyahe. Ay, dapat hindi po yun. Kasi, di ba? Hindi expose din ng taong bayan sa lahat ng madadaanan niyan. Hindi natin masasabi hanggat hindi nakukol ang atensyon ng kumpanya na yan. Ay maaaring, wag naman sana, maaaring may ganyan na din na mangyari uli. Ayaw natin siyempre yung gano'n. Dapat LTFRB naman, di ba, hingin ng tulong tayo dyan, ano, para sa lisensya ng driver din at mapatawag yung prangkisa niyan. Ano rin gusto isang serbisyo tulong natin kung sakali, di ba? Sa lisensya, sana maanuhan yung driver. Patawag yan. Kasi bumabiyahe pa. Kasi tingnan mo, Kagapay Paulo, Kabanting Paulo, tingnan mo yung nangyayari. Tingnan mo yung naapektuhan. Dahil sa ganyang reckless driving, na naapektuhan, naputulan pa. May pangarap yung tao, nagtatrabaho yung tao para sa kanya at para sa pamilya niya. Ibisipin mo, lahat yun maudlot dahil sa simpleng ganung aksidente. Tama ka. Yan yung pinag-uusapan natin kanina, di ba? Yan, bagong program natin, simula ng program natin. Wala pong accountability yung ating mga responsable na madaling talikuran, di ba? Di ba? So, ito po, patunay, si nanay. Si nanay na ngayon, siya yung naghahabol. Diba? Makontak yung kumpanya, makontak, puro pangako ang binibigay kay nanay. Naiwan ngayon si nanay. Responsibilidad ni nanay ngayon, yung sa kanyang anak na, paano naman ito, nagkaka-impeksyon, tumataas ang gastos niyan sa ospital. Nawalan. Tatlong ospital na po. Nakatatlo. Tatlong ospital. Mantakin mo hirap ni nanay ngayon. Kaya ito siya ngayon at humarap sa atin upang makiusap, no, humiling ng tutulong sa kanila. Kasi nakakabiyahe pa yung driver. Hindi sinasagot. Yung operator din, wala rin paramdam, di ba? Parang mahiya naman po tayo, no? Yan po yung nangyayari ngayon eh. So, sana lang po, no, na ayan mo na, tingnan natin kung magagawa natin. Pwede natin ano yun. So, nanay, ang hiling ninyo, sa tinutulong natin, ang hiling ninyo, nandun na sa ospital si Diego, no? Nandun sa ospital at ngayon ay may infection siya, kailangan mawala yan, ano? May gamutan yan, ano? Tapos, wala pa yung surgery. Wala pa po. Wala pang, hindi pa inooperahan. Ay, tapos na po. Tapos na, kaya lang nagkaroon ng infection. Ng infection po. So, kinapat makontrol yun, ano? Opo. Oo. Tsaka nagkaroon din siya yata ng problema sa pag-iihi. Kasi kasama yun eh. Pagka yung duktong yun eh. Nahihirapan siyang umihi. Saka base po sa litrato, partner, ang pagkaputo ng paa, mahaba, mataas Hindi yan Ganyan na lang. Konti lang natira. Nanay Shirley, ano ang nilalapit ninyo sana sa amin, sa serbisyo publiko sa Abante Radio? Yung sa hospital bills na lang po. Kasi araw-araw yan lumalaki. Yung estimate ninyo, mga magkano yung meron ba kayong quotation o na naipakita? Sa ngayon po, ano pong estimate natin? Sa East Avenue po, ano? Opo. Running bills po ito. Partner, may di ba? Napag-uusapan natin. Oo na ganun ang nangyari. Na-aksidente ng, alam yun, ng inosenteng tao. Ngayon na hinahanap, hindi na makita. Di ba? Yun ang nangyayari. Mga magkano po na, sa tingin nyo? Magkano na lang na? Ano kasi kanina pinatawag ako sa urology, nasa 149,000 daw po. Sabi mo 150, partner. Wala pa daw po doon yung doctor's fees, hospital bills. Hospital bill. Mahalaga yung hospital bill. Ganun lang, Nanay Shirley. Gawin ng serbisyo publiko sa Abante Radio. Sinabi ninyo 149, gawin na natin 150. Isara na natin. Para hindi nyo naintindihin yung running balance nyo ngayon sa hospital, ano? So, nandito ang serbisyo publiko sa Abante Radio. Tulungan kayo ng serbisyo publiko, ano? Abante Radio, ano? Para malaking ano yan, malaking hinga yan para sa iyo, malaking tulong yan, ano? Kasi hindi namin alam kung saan kami lalapit. Totoo po. O yan na ha. Sasagutin natin yung hospital bill na 150,000. Salamat. Ang pangalan nga pala ng driver, Aurelio Pawelas Peseño. Yun po. Yun ang driver, no? Yun po. Hoy! Yun na i-file Aurelio! sa
police station ng Pasig. Pasig Police Station. Mm. Mahiya naman po tayo, Aurelio, no? Pesenyo, nagdadrive pa ho kayo ngayon, bumabiyahe pa. Huwag niyo pong talikuran yung responsibilidad nyo. Nakakasidente po kayo, no? Nandito si Nanay Shirley ho, yung mother na biktima, no? Siyempre, ganun din sa operator. Anong pangalan po ng operator? Alam niyo ba? Alam ang pangalan ng operator eh. May alamin po natin. Balikan po natin yan, no? Ngita yung tulong sa kung ano man. At least, Nanay Shirley, naka-step 1 ka na. Ito, nabigyan ka na ng tulong ng serbisyo publiko sa Abante Radio. Magsabi lang ho kayo sa amin kung anong klaseng assistance pa yung gusto ninyo. Lalo na dyan sa insidente na yan. Baka makagawa din tayo ng paraan, ano? Sige po. Makitawag natin kung tulong, at least masampahan, di ba? Tanggalan ng lisensya, partner, mga ganyan. Grabe. Sana po. Dapat. Nanay, may mensahe ka ba sa ating programa? Ngayon at... mensahe po kayo. Nagpapasalamat na lang po ako sa tulong po ng Abante sa radyo. Kasi malaking tulong po yun sa amin. Kasi hirap akong maghagilap po kung saan ako mahanap. Dito kami. Ang ating programa. No? May solusyon. Tandaan nyo na, may solusyon naman yan. No? So, nahanap nyo kami. Paano kayo napunta ulit doon? Yung manugang ko po. Pinapila ko doon. Nagpakasakali lang kayo. Kasi sabi daw sarado na eh. Nagbaka sabi ko, magbakasakali na pa ka. Para man. Opo. Ayun. May solusyon, diba? Ang bilis. Maraming salamat po. Okay. Sige po, antabayanan po ninyo na yan. Tawagan kayo na aming staff, ang aming munting anghel, siyempre nandyan. At kukunin yung mga dokumento para kailangan dun sa updated na billing. No? Okay? Salamat. Sige po. Okay, maganda na. Tingnan natin magawa partner. No? Hangad namin. Programa natin. Maayos na rin si Diego. At yung kaso nga niyan, sana umusad. Sana po. Kasi after 10 days daw po, kung hindi pa dumating yung subpoena, mag-follow up ako sa kanila. Okay. Oo, tutukan Tama nyo. po. Tutukan nyo. Update nyo kami doon, ha? Sige po. Sige po, Nanay Shirley, ha? Salamat Sige po po. ng marami. God bless you. God bless you po. Kay Diego, ha? Okay. Sige. Salamat. Okay. Yan, partner. Okay.